5 good money habits to achieve financial freedom. 1. Become debt-free. Malaking bagay pag tayo ay walang utang kasi mas mabilis tayo makakaipon. Kasi kapag tayo ay baon sa utang, mahirap talaga magsimulang mag-ipon at maging tuloy-tuloy sa ating investment. And pangalawa, start saving. Kapag tayo ay nakakapag-ipon, dito nabibuild yung disiplina natin at makakapag-proceed tayo sa pangatlo, start investing. Ang investment kasi mas malaki ang kikitain ng pera natin compare mo sa lahat nakalagay lang sa savings account. And pangatlo, syempre hindi naman puro investment lang, dapat meron din tayong preparation for life uncertainties. Importante meron din tayong healthcare at life insurance. Kasi para sa mga mayayaman, ang healthcare at insurance ay investment din. Noong 2012, natutunan ko ang tamang pag-build ng solid financial foundation. Ito yung tinatawag ko na matibay na alkansya. At ito rin ang guide namin mag-asawa sa pag-build namin ng wealth. Una is, kala natin puro investment lang ang kailangan natin. Pero dapat pala meron din tayong sapat na emergency fund. And then, nakakabayad tayo ng utang, may sapat na protection or life insurance. At kagaya nga ng sabi ko kanina, importante meron din tayong healthcare fund. Meron din palang tinatawag na short-term healthcare at long-term healthcare. Kasi pag tayo ay nag-retire, importante, bukod sa tayo ay may investment, meron din tayong healthcare fund. At ang pinakapundasyon, importante na meron tayong income. Ito yung mataas dapat ang ating cash flow. Kaya naman noong 2012, nagsimula ako sa Kaiser para masimulan kong mabuild ang aking solid financial foundation. Sa Kaiser kasi tatlo na yung meron tayo, healthcare, life insurance, at investment. Madja-jumpstart natin ang ating solid financial foundation. Magbigay tayo ng sample dito sa Kaiser Savings Program natin na halimbawa binabayaran mo na sa 36,000 per year, ang Kaiser ay 7 years to pay lang, 20 years maturity. Kaya dito ang total investment mo nasa 252,000 sa loob ng 7 years, ito yung total na binayaran mo. And pag ito ay nag-mature after 20 years, ang projected fund niya nasa 700,000. Ang Kaiser ay good as cash after 20 years at kapag hindi pa natin kinuha ang fund natin after 20 years, patuloy pa rin mag-grow ang ating investment dito at may healthcare pa rin tayo. Kaya nga dito kung nag-start ka at the age of 30, pag ikaw ay nag-edad 60, ito ay nasa 1.8 million na, and pag ito ay may 10% compounding interest, ikaw ay may passive income na 180,000 per year or 15,000 pesos per month. At panglima, learn how to check your financial health. Kailangan sinecheck natin yung ating bulsa kung ano na ba ang progress natin. Every quarter kami mag-asawa na-check kami ng asset namin and liability or net worth para malaman namin yung progress namin sa personal finance. Para sa financial check-up natin, check natin yung laman ng ating financial foundation or ang ating alkansya. Meron na ba tayong sapat na healthcare, sapat na life insurance or protection, nakabayad ba tayo ng utang natin, at may sapat na ba tayong emergency fund, at magkano na ba ang investment natin. At kung naghahanap ka kung saan ka pwede magsimula mag-ipon at mag-invest, pwede ka sa Kaiser na sinimulan ko rin noong 2012. Dito, tatlo na yung meron ka. Again, meron tong healthcare, life insurance, at investment. Ito ay 7 years to pay lang, 20 years ang maturity. At kung OFW ka, pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.